Hiniling ko sa Panginoon Diyos na kung maaari po sana bigyan mo ko ng matutulungan namin, pahintulutan mo na magkaroon ng maraming views. At nangangako po ko siya, Panginoon Diyos, na gagawin ko lahat ng aking magagawa para po matulungan yung tao na yon. Nagdesisyon na ako doon na tutulungan ko to. Sabi ko, nandun sa vlog yun tutulungan ko to. Kumbaga, andun yung conviction ko, tutulungan ko to. Pero, andun yung katotohanan na hindi ko pa alam kung mag-views yung video na yun. Kasi hawak ko pa camera, nagbablog pa ako eh. Eto nga, nakita ko, nangangalakal. Kala ko mag-asawa ka na nun eh. High school yak ako nang iyak nun. Kasi sabi niya nun, ayaw niya na umuwi sa bahay. Tapos, para akong binuhusan ng ano. Basta hindi ko may paliwanag yung pakiramdam ko nung naparbag. Kinausap ko siya, ayaw niya na sumama sa akin. Gano'ng kasakit yun. Sa mga anak ko, yung gagawin sa magulang yun. Talagang ginawa ko lahat. Tapos sabi ko sa sarili ko, di baling magalit na siya sa akin ngayon, sumama loob niya sa akin. Basta pagdating ng araw, pasasalamatan niya naman ako. Hindi ko na rin alam bakit nangyayari yun Hindi ko alam talaga, as in, parang sobrang kalungkutan ko. Dumaan ako sa kalungkutan, dumaan ako sa hirap. Pero nandyan sila. Sige na po, buksan natin mga papi, ano kaya yan? Wow, thank you so much. Ayan. I love you. I love you. I love you so much. Sobrang proud. Proud din ako sa'yo, boss. Proud din ako sa'yo. Ayun po mga kapapi, si Kuya Bong ay unti-unting parang naalala niya yung mga bagay-bagay, you know? Po. At ganun din yung self-confidence niya. Bumabalik po, bumabalik. Yes, tapos yung sense of humor. Ika nga nag-improve din. Nakakatuwa lang. At ayun nga, no? Ibang klase ka na, Kuya Bong. Oo. Kumbaga, sana magtuloy-tuloy na at siyempre, nagpapasalamat tayo unang-una sa Panginoon Diyos. At sa lahat ng mga kapapi natin, mga ka-business na walang sawa, na sumuporta, na katulad ko rin na umasa, na yun nga isang araw ay makapag-vlog ako na si Kuya Bong ay hindi na tulad dati na lasing, tatakbuhan ka, lalayasan ka. Andiyan yung panahon na parang pasintabi siya Kuya Bong ha. Ayos lang po ako, kuya. Ito naman ay nakaraan na. At kumbaga makapagbigay lang tayo ng inspirasyon ay napakalaking bagay, no? At yung ma-realize ng ating mga mahal na viewers na totoong walang imposible sa Panginoon Diyos. Kapag ka siya ang kumilos talaga, yung mga inakala mong wala nang pag-asa, ano? Ang daming nagsasabi nun, yung mga viewers. Bitawan nyo na yan. Wala nang pag-asa yan. Niloloko na lang kayo niyan. Oo. Kaya nyo binablog yan kasi sa views eh. Tipong ganun, ano? Although na talagang, siyempre, gumuhit din yun sa aming damdamin. Pero hindi kami natinag dahil nga ang aming pinanghawakan din naman ay hindi yung magagawa ng aming sarili kundi yung tulong at awa ng Panginoon Diyos. Kung kayo po ang nasa katayuan ko po, di ba? Parte ng pwesto po kaya po. Kung kayo pagsabihan ko yung ganyan po, di ba? Matutuwa rin po kayo, di ba? Kung kayo nasa katayuan ko, matutuwa ba kayo? Yung kayo sa katayuan ko, di ba? Yes, ang ibig sabihin ni Kuya Bong, kung halimbawang kayo yung nasa kanyang sitwasyon noon, tapos Sa katayuan ko. yun, yung sa katayuan niya, sitwasyon niya, kalagayan niya, at sasabihan din kayo ng kapwa ninyo na wala nang pag-asa yan, kumbaga parang ginyadge na natin, yun ang kanyang pinupunto po sa pagkakataon na to. Siyempre nga naman daw ay
masasaktan, no? Yung binanggit niya matutuwa ay o matutuwa kaya kayo, no? So, ang ibig sabihin ay masasaktan ka rin. Diba? So, eto, panibagong Kuya Bong at ayan, no, kita mo, nagsasalita na siya ng ganyan na kumbaga na-express niya na yung damdamin niya, boss. Opo. Na-express niya? Lahat-lahat na. Oh, wala eh. Wala akong masabi. Ngayon, iba na. Yes, tapos ano yung kinanta niya? Gusto kong ano? Yung ano po, yung The Day You Said Goodnight, yung To Be. Ito, Pi. Yeah. To be Pi. is all I wanna be. Saka naramdaman ko rin yung nagsimba ko noon, naramdaman ko rin yung nasasaktan rin sila kuya, ate, parang nararamdaman ko rin. Yung ginagawa ko nung araw, ano ko rin. Ano yung buong ganito, mga kapapi, ano? Talagang totoo, nasaktan kami. Kasi nga, ang pag-asa namin noon ay itutuloy na yung pagbabagong buhay. Kanya lang kasi ganito po mga ka-business mga kapapi. Talagang ang yun nga sinasabi na in God's time, no? Basta gawin mo lang ng gawin yung iyong makakaya, buo mong makakaya, yung bahagi mo. Parang walang pinagkaiba yan sa sa nangangarap ka pero hindi ka naman kumikilos. So wala ring resulta. Opo. So kami sa parte naman kay Bong ay totoo yun na umaasa kami na siya ay makapagbagong buhay. Kaya ginagawa namin yung mga iba't ibang mga Paraan. paraan na sa pakiwari po namin ay makakatulong. Pero ganun talaga eh. Hindi mo masasabi kung kailan. Basta huwag kang sumuko. At ito na siya ngayon, pangmati ni Idol na. Di wow. Ang sarap niya ng kausap, ang sarap niya kakwentuhan, ang sarap niya kasama mga ka-business. Opo. Tapos yung bang siya na yung magpapaalala sa'yo na alam mo sa pagkain. Mag-pray muna. May nakalimutan tayo. Opo. Yung mga tipong gano'n na wow, dati-rati, ano ba naman pakialam ni Bong dyan? Opo. Sabi ko nga po yung Panginoon Diyos, hindi niya kilala yan. Hindi kilala ni Bong yan. At alam niya lang na may simbahan, pero hindi yan siya Pumapasok. nagkaroon ng pagkaunawa dyan. Tsaka di siya pumapasok talaga. Hindi siya mapasok. Naalala ko nga po ka-business nung nagdagat tayo. Nung panahon na kasama na si Kuya Bong sa may Pangasinan. Sabi ko sa kanya, sabi ko noon sa sarili ko, gusto ko siya i-heart to heart talk. Nung time na yan, opo, nung nagbulinaw tayo dati. Okay, tama. Birthday ng mga March babies natin, si Budang, si Boss Dave, tapos si Nanay. 'Di ba nagbulinaw tayo kasama si Kuya Bong. Gusto ko siyang i-vlog ng heart to heart. Gusto kong palabasin kung ano yung gusto niya sabihin. Pero hindi ko nagawa yon bilang isang nagbablog din. Hindi ko nagawa kahit anong gawin ko. Wala talaga, as in wala siyang pakialam. Tapos, ngayon, kagabi, nag-vlog kami. Nagda-drive, hindi pa ako naka-open cam, boss. Dito Oh. dito ka. Hindi pa po ako naka-open cam. Nagsasalita na siya ng mga gusto niyang sabihin, Yes. ng kung ano yung nasa loob niya, bakit niya ginagawa to, bakit ganito, ganyan. As in, Isang bagay pa, boss, maputol kita ha. Pasensya na kayo mga kapapi, mga ka-business ha. Isang bagay pang napansin ko sa kanya. Di ba, nag-date kami tatlo, i-dinate niya kami ni mama, ka-business. Hindi siya humanggaron. Kumbaga, talagang nagsikap siya, nagbanggit siya kay ate niya na baka makalimutan o hindi kaya baka nakalimutan yung para sa'yo, Opo. para kay Boss Dave, para kay Budang, tapos sa lahat ng mga kagwangs, nakakabilib lang. Tapos yung isa pang nakakahanga-hanga talaga na ginawa niya, si Boss Dave at saka si Budang, ibinukod niya ng kanyang parang regalo, pasalamat siguro, no? Opo. Si Budang, binila yung mga siopaw. Ang daming siopaw. Kung nasama sa vlog yun, yung pagbili niya ng shop. 6 na pera siya, 6. Walang nagbablog noon, boss. Walang nagbablog nandun sa church sila, mama. Kayo, nasa church kayo noon. Tapos siya, matyaga siyang nag-antay doon sa harap ng church. Bit niya yung supot ng mga siopaw kasi
gusto niya, pag lumabas kayo, makita nyo talaga na nandun siya nag-aantay na para iparamdam siya inyo na, Paps, ate, si Budang, si Boss Dave, nag-antay ako rito. Kumbaga, meron siyang gustong iparamdam na mahal ko rin kayo. Parang gano'n ang pakiwari ko, mahal ko kayo. At parang pasensya na dati. Parang gano'n. Tama ba ako? Parang gano'n po. Siyempre, wala ako ginawang kalokohan dati. Hindi nakakasimba, gano'n. Parang hindi ko pinapansin nung araw. Gano'n. Saka mga kapapi, ang laki ng pagbabago rin niya sa physical. Tingnan niyo, ang linis na ng Kuya Bong, mga kapapi. Kung dati, hindi yan, pasintabi Kuya Bong hindi yan nagsisipilyo. Tingnan niyo mga kapapi, Bira lang alam, bira lang. Oo. Dalawa, 3 beses sa loob ng isang araw. Opo. Alin? Yung Colgate ko, ubot na. Kaya nangingi kay ate niya. Hindi, ubos na yung toothpaste ko. Ubot na. Ngayon mga kapapi, ibang-iba na. Hindi mo na siya makikitaan ng mga dati na, alam niyo yon. Yung isa. Marumi, madusing. Tapos po, dati po, di ba, napapansin nyo noon, pagka nagbablog ako nandito si Kuya Bong, ay pahirapan pa para sama sa vlog. Tapos pagdating naman dito sa partisipasyon sa mga gawain sa bahay, at masasabi ko talaga na hindi mo siya maasahan. Opo. Kasi yun yung sinasabi natin na parang mayroon sa sariling mundo. Panahon na yon. Pero ngayon po, sobrang iba na. Sa umaga, siya ang unang-unang nagigising at nagwawalis na po siya dyan. At hindi siya pumapayag na wala sa ayos yung basurahan, yung dustpan, yung walis. Inaayos niya yan dyan. Hindi yung basta lang, nagwalis lang, tapos hindi, ayos niya yan. Tsaka ito, kwento ko lang din po mga ka-business. Alam niyo po, di ba pinarehab natin si Kuya Bong? Nakakausap ko po yung pinaka nag-aalaga doon sa kanila. Yung kasama natin sa vlog noon, nakalimutan ko yung pangalan eh. Bakla. Hindi bakla, hindi. Yung isa, yung kalbo. Basta si Kuya yun, basta yun, shout out po sa'yo. Ang sinasabi niya, kamusta si Kuya Bong dito? Lagi ko pong tinatanong doon. Sabi naman niya, walang ginagawa si Bong dito, lang, malungkot, lang siya. Hindi siya nagwawalis dito. Alam niyo yun, wala siyang interest sa mga pinagagawa doon. Yung mga Bible study, wala rin. Yung sa school, konti lang daw pero wala talaga. As in, wala. Ngayon, nakakagulat, ba't ganyan na siya? Diba? Yes. Ako, bago natin siguro pagsalitain ng Kuya Bong, sa akin, bilang pangunahin na nag-asikaso para sa kapakanan ni Bong. Parang po kasi, tawag nito, kung sa sarili lang natin, sa sarili ko lang na kapasidad, kakayahan, ay masasabi ko rin po na na ubos na rin ako sa ideya, sa mga pamamaraan, sa pasyensya. Tao lang ako at talagang napakasakit din naman kasi, lalo na yung mga tagpo na nang nag-birthday siya na wala siya sa atin, na umalis ako, nakaharap sa camera, umalis ako. Di ba naghanda rin tayo para sa kanya? Tumalikod ako noon kasi nga hindi ko mapigilan na maging emosyonal. Tapos sabi ko parang ano pa ba dapat gawin? Kaya lang sa tuwing dumarating ako sa punto na parang ubus na ako, parang wala nang ibubuga si Kuya ka-business. Andiyan na yung mga komento ng ating mga viewers na siyempre tao lang din yung mga viewers natin. Ako naiintindihan ko na maging sila ay nasasaktan din at alam ko kung bakit sila nakakapag-komento ng ganun na bitawan mo na yan, lang yan, wala nang pag-asa yan, etc. Kaya mo hindi
mabitawan kasi sa views, ganyan, no? Naintindihan ko kasi galit na rin sila sa akin eh. Opo. Bakit? Kasi naturalmente subscriber ko yan eh. Kaya nag-subscribe sa akin yung mga yan, mahal ako niyan ng mga viewer na yan. Ngayon, sa kabila ng nakikita nila na gano'n ang gawin ni Kuya Bong, nasasaktan na rin sila para sa akin. Kaya sila nagkakapagbitaw ng gano'ng mga komento. At sabi ko, ano kaya, tanggapin ko na lang yung katotohanan na talagang Wala na. wala eh. Siguro, hanggang doon na lang. Tuwing dumarating ako sa ganung punto, mga kabisnes, mga kapapi namin minamahal, naalala ko yung panalangin namin ni Mama. Nung araw na kami ay bago umalis dito sa bahay, hindi pa ganito to, na hiniling ko sa Panginoon Diyos na, Ama, kung maaari po sana bigyan mo ko ng matutulungan namin at kung maaari po sana pahintulutan mo na magkaroon ng maraming views. At nangangako po ko siyo, Panginoon Diyos, na gagawin ko lahat ng aking magagawa para po matulungan yung tao na yon. Yun ang aking tandang-tanda ko yan, yung mga sandali na yan. Tapos, pagkatapos ng panalangin, sakay kami ng van. Si Bay Papaya kasama ko. Ako driver, ako cameraman. Tapos ako vlogger. Lahat sa akin. Tapos, eto nga, nakita ko. Nangangalakal. Pag yun ang naaalala ko, lumalakas ulit yung loob ko. Kasi, may pangako ko sa Panginoon Diyos na hindi ko siya pababayaan eh. Kasi, tinupad ng Panginoon Diyos yung hiling ko na magkaroon ng views na marami. At ang iniisip ko nga noon ay 30,000. Yung pagkakataon nung binablog ko siya, sabi ko nga, ito ang binigay ng Panginoon Diyos sa atin sa araw na to. Klaro yun, nandun sa vlog yun. At nagdesisyon na ako doon na tutulungan ko to. Sabi ko, nandun sa vlog yun tutulungan ko to. Kumbaga, andun yung conviction ko, tutulungan ko to. Pero, andun yung katotohanan na hindi ko pa alam kung mag-views yung video na yun. Kasi hawak ko pa camera, nagbablog pa ako eh. Di ba? Hindi pa na-edit. Malalaman mo na lang ang video mo kung mag-views o hindi, ay after na ma-edit o ma-upload na. Pero kasi ako, nagdesisyon na rin ako, buo na rin ang loob ko na tutulungan ko to. Parang wala akong pakialam kung mag-views ito o hindi, basta kay tutulungan ko tong tao na to. Tsaka kahit nga po uploaded, hindi mo rin alam kung magbo-views eh. Diba? Yes, oo. Bigla ka na lang magugulat, ganito na. Opo, totoo yun. So, ang ibig ko lang pong ipunto roon, mga kabisnes, mga kapapi, ito may matututunan tayo rito. Sa bawat paghiling kasi natin sa Panginoon Diyos, dapat po natin laging isaalang-alang na kung gaano ka katotoo doon sa yung binitawan ding pangako sa Kanya. Kasi, kung halimbawa doon sa unang araw na yon na nagkita kami ni Bong, nag-alinlangan ng puso ko, hindi magbo-views yan. 100% yan. Kasi nakita na ng Diyos na pakunwari ka lang pala eh. Kinikilabutan ako eh. Pero sa pagkakataon na yun, hawak ko pa camera, nagbablog pa ako, nagdesisyon na ako eh. Buo na desisyon ko. Tutulungan ko to. Kasi kung halimbawa ang desisyon ko lang noon, hindi kayo pakiwari ko, pakiramdam ko ay, okay, no? Makulit yun nakakatuwa kausap tamang ganun lang. Check yun mga ka-business, mga kapapi, hindi mag-views eh. Tingnan nyo nangyari. Nung pag-upload ng video na yon, hindi naman agad nag-views eh. Lumipas muna ilang araw bago biglang boom. Bago siya naging, kung di po ako nagkakamali, ay nasa 700,000 ang mahigit yung views ng part 1 na nakita ko si Bong.
Tapos, yung part 3. Halibasa, yung part 2 kasi parang hinanap lang namin siya, hindi naman namin siya nakita. Kumbaga, wala siya doon sa frame, sa vlog, wala siya sa video na nakita namin. So, naturalmente, ang hinahanap ng tao ay siya, no? Ngayon, nung part 3, matindi ang nangyari doon. Kasi may mission po kami noon sa Almar at nadaanan ko siya. Doon sa may, malapit sa may lugawan ni bro, sa may bandang ron. Tapos sabi ko, si Bong yun si Bong yun. Tapos sabi ko, Bong, sinigawan ko siya. Sabi ko, balik ako huwag kang alis, diyan ka lang. Babalik ako. Eto naging problema, yung sa pinuntahan namin sa Bagong Silang, natagalan ako. Kasi siyempre, sa vlog, sa pagbablog, maraming dapat i-considera, no? Na mga sitwasyon at kalagayan ng mga kababayan natin na unang-una kailangan ay mailatag mo yung iyong sinasabi nga pahintulot, o mayroon kang pasintabi doon sa tao na ibablog mo. Ngayon, eto, pagbalik namin gabi na, kung mapapansin niyo yung video, gabi na. Hindi siya umalis, nandun siya, nantay ako. Sabi ko, pambihira ka akong tao to. Hinantay mo talaga siya? Hindi siya umalis. Inantay ka talaga. O hindi talaga siya umalis. Kaya mapansin nyo yung vlog ko na yung gabi na, mga ka-business. Hindi ako nagkakamali, mga alas 7, alas 8 na ng gabi yun. Ngayon, ang punto ko roon, na-realize ko kaagad, may isang salita siya. Yung kaagad tumanim sa isip ko. May isang salita siya. Sinabi niya kasi, aantayin ako. Umuo siya. Hindi siya umalis. Ayun, boss? Ano ba itong vlog mo? Hindi, medyo napahaba na. Reklamo na naman yung May mahaba, mga kapapi. Gusto ko lang din, yun nga, dahil din kay ka-business, mga kapapi, na ginamit na kasangkapan, no? Si Kuya Bong, ginamit na kasangkapan si ka-business para matulungan si Kuya Bong. At sunod-sunod po yun, mga ka-business, gaya nga na sabi ko dun sa isa kong vlog. Marami pang mga kababayan ang natulungan. Kasi nga, siyempre, nakilala kami sa mundo ng YouTube. Yes. Ako, nagsisimula pa lang din po ako noon, mga kapapi, nung time na yon. Tapos nadamay din ako sa karisma ng Kuya Bong. Kami, nagpapasalamat kami sa'yo, Kuya Bong. No? At yan, dyan na yung mga kagwang. At ngayong araw, gusto ko lang magpasalamat din, siyempre, higit sa lahat, kay ka-business, mga kapapi. Kasi, kundi dahil kay Papa, wala naman din Bong, di ba? Wala ring Papa Dins, wala ring mga kagwang, wala lahat ng mga natulungan namin, kundi rin dahil sa pagsisikap ni Papa, no? Doon sa, sabi niya nga, suko na siya eh. Paano kung hindi na nalangin si Papa nun? Diba, mga kapapi? Ako bilang isang anak, nagpapasalamat sa inyo ni Mama. Dahil, ang dami ng pinagsamahan natin. Ngayong taon, ano nga tayo, diba? Marami tayong mga suliranin na bumangon, pagsubok. Ang daming mga nangyari. At ngayong taon din, birthday ko, hindi ko sukat akalain. Reguluhan mo ako ng titanium, mga kapapi, regalo sa akin ni Papa. Na dati-rati, tuturuan ako ni Papa mag-drive gamit yung owner. No ba? Naalala mo ba yun? Binigay ko po kay nanay. Sa mother-in-law ko po, sa nanay ni Mrs. Ka-Business. Yan. Bago yung owner, mga papi, tinuruan ako ni Papa mag-drive ng tricycle. Tricycle muna. Yes. Bago yung 4 wheels. Salamat sa iyo, Pa, ha. Salamat kasi ayun, grabe rin ang pagtsatsaga mo, hindi lang kay Kuya Bong, pati sa aming mga anak mo. Sa tuwing nagtitinda tayo dati ng palabok, pagka siyempre mahirap mag-drive eh. Pasensya na po kayo, ha. Naalala ko lang kasi yung mga struggle din namin.
yan, ano. Yan. Sabi nga ng Bubong, maliit na bagay yan, boss. Ito bagay lang yan. Hindi, naalala ko lang po kasi yung time na ano, Bagay lang yan, boss. alam niyo yung nagdadrive akong tricycle, pag may malaking hams, tumatama sa manibela ko tumatama sa tiyan ko yung manibela. Kasi malaki yung hams eh. Pero sabi mo sa akin, tibayan mo yung braso mo, tatagan mo yung sarili mo. Hanggang sa, kasi ako, hindi naman ako darating sa ganitong punto kundi dahil sa tatay ko eh. Hindi ako titibay ng ganito kundi dahil sa tatay ko, mga kapapi. At hanggang sa dumating yung time na ako yung mag-isa nagtitinda kasi nga may sakit si Papa. Sabi ko nun sa sarili ko, hindi ko na kaya. Parang gusto kong sumuko kasi nga yung buhay namin ang hirap. Pag uwi ko galing school, magugas ako ng mga kaldero. Kasi, tapos mag-aaral ako. Pagka may time, minsan, syempre, tao lang tayo, mapapagalitan ka rin, magulang mo. Pero lahat pala yun may purpose, mga kapapi. Hanggang sa, nag-aaral ako ng kolehiyo, nagtitinda pa rin kami. May mga time na sa akin masakit na kinukutya ka ng mga kasama mo kasi nga sa paaralan, iba-iba yung estado ng buhay. Pero na-realize ko nung tinanggap ko yung sitwasyon natin. Tinanggap ko yung ganon. Yung buhay namin ito eh. Nung tinanggap ko yun, gumaan yung buhay, gumaan yung paggalaw ko. Kasi ako, aminado po ako, bago kasi kami nagtinda, mga negosyante tayo eh. Pero kasi dumaan talaga sa pagsubok eh. Roller coaster. Roller coaster ang buhay namin, mga kapapi. Tapos yun, ipapasalamat ako matatapos yung taon natin na ito. Kay Papa, kay Mama, na hindi sumuko sa buhay na ito. Sa pagtulong namin, marami akong na-realize na kung sumuko yung mga magulang natin, kawawa yung mga bata. Pero sila Mama, sila Papa, di sila sumuko. Kahit na ipangutang nila yung pampaaral ko sa college, mga kapapi. Kahit na yung mga paninda namin, pag di nauubos, ibibenta na lang, balik puhunan. 15-15 na lang, pipila kami dyan sa may Bikas. Shoutout dun sa mga tricycle driver dyan sa Bikas na naalala pa kami. Kapag naalala ko yon, boss, ako kasi ang dami na rin natin tinutulungan eh. Pag naaalala ko yung sitwasyon natin noon, lumalakas din ako. Lahat pala yun may purpose, mga kapapi. Lahat pala yun may dahilan kung bakit nangyari. Kasi para ihanda ka sa mas malaking responsibilidad. Ngayon, ito na kami. Hindi man sobra, pero sabi nga nila, malayo na, pero malayo pa. So yun, Paps, miyak-nak at tawag nito. Yung binabanggit mo na salamat, Papa, Mama, kasi hindi kayo sumuko. Ganito po kasi yung naging prinsipyo ko sa aking pagdadala ng buhay, mga ka-business. Di po ba? May mga pagkakataon na bigla-bigla na lang mayroong papasok o mayroong ka maiisip na ideya, no? Na sa pakiwari mo ay maganda para sa kapakanan ng inyong kabuhayan, halimbawa sa hanap buhay, ganyan. O kahit na ano pa man, naging ugali ko po kasi na once na ipinasaisip sa akin yan, naging katwiran ko, agad-agad gawin mo. Huwag kang papayag na humangga lang sa iyong isip. Kasi mawawala ng kabuluhan yon. Parang ang nangyari dyan, stock knowledge, no? Ang totoo, tayo, bawat isa sa atin may kanya-kanyang nalalaman na nandito lang sa kukote natin.
na pakinabang. Ang totoo nga niyan halos kapare-parehas napare-pareho na di ba? Lalo na pagka general knowledge, di ba? Siyempre natural yung alam kong about general knowledge. Alam mo. Ganyan. Tapos, ngayon, pagdating sa mga ideya, maging maagap ang ginawa ko sa sarili ko na gawin mo kaagad. Kasi, wala namang ibang pwedeng gamitin ang Panginoon Diyos para bigyan kanya ng mga magagandang ideya na maaring na magtatagumpay, natural. Siyempre ipapasaisip sa iyo 'yun. 'Di ba? Or hindi kaya gagamit siya ng kasangkapan na para sabihin sa iyo o hindi kaya ay para marinig mo o 'di ba mapanood mo. Ngayon ang problema kung patulog-tulog ka sa pansitan, hindi mo kaagad inaksyonan. Ayun, ang mangyayari doon, habang buhay kang nangangarap ng gising. Kailangan maagap, kilos, at siyempre dapat masipag ka. Ngayon, pero sa kabila ng lahat po niyan, mga kapapi, mga ka-business, andun pa rin yung katotohanan na talagang ang pagtatagumpay ay nagmumula sa Panginoon Diyos. Ano po? Ano mang husay ng mga panukala, pagpaplano ng tao, pero ang pagtatagumpay ay nasa kamay pa rin talaga ng Panginoon Diyos. So, dahil dyan, kailangan ko rin pag-aralan. So, ito, una, siyempre, baka kasi magkaroon ba ng pagkalito na ipinaisip Inudyok ng Panginoon Diyos na maisip mo basta mabuti Ginawa mo, hindi nagkaroon ng magandang resulta. Ibig bang sabihin mo, titigil ka na lang? Teka muna. Diba? Yung bang paggawa mo ay inilapit, isinangguni mo ba yan sa Panginoon Diyos para mayroong basbas? Yun. So, nangyari yung kay Bong, isang halimbawa, tama, nag-pray ako. Di ba? Totoong-totoo na talagang nagsisipag ako araw-araw sa paggawa ng vlog. Pero, tanong, di ba? Iba-iba resulta, no? Pero nung panahon na andun pa rin yung kasipagan, andun pa rin yung iba't ibang mga ideya, di ba, sa isip ko, pero inilapit ko kasi sa Diyos Kumbaga, isinama ko ang Panginoon Diyos Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganoong resulta. At noong nag-million views yun o nag-viral, talagang ang laki ng pasasalamat ko sa iyo, Bong. Kasi, Bong, sabi ko nga dun sa vlog ko nung yun sa atin, andun yung ideya, andun yung kasipagan, pero yung basbas ng Panginoon Diyos kasi nangyari sa'yo nung ikaw ang aking nakita. At yun yung nagpapalakas ng loob ko sa panahon na sobrang sukol na rin ako na meron kasi akong pangako sa Ama. Siya nagbigay nito sa akin. So natural mintis. Siya rin ang nakakaalam. Kasi hindi naman po pwedeng ibigay kagad ng Ama yung tagumpay sa mission ko sa Kanya na wala pa rin naman ako napapatunayan. So, ibig kong sabihin ay kailangan ko rin may mapatunayan sa ating Panginoon Diyos na talagang porsigido at desidido ako tutuhanan na pagmamahal at pagtulong sa isang Kuya Bong. Hindi dahil sa nag-views. Diba? Ngayon, salamat talaga sa iyo, Bong, kasi
Oo, andun yung katotohanan na malaki ang naging bahagi ni ate at saka ni kuya sa pagbabago ng iyong kalagayan, ng iyong buhay. Pero Bong, hindi maisasantabi kailanman ako bilang isang vlogger, Bong. Ang laki ng naitulong mo sa akin. At hindi ko yung basta-basta na lang at wala akong planong kalimutan at bitawan yung Bong. Nang dahil sa iyo, yung vlog natin na yon nag-viral, nagpadamay-damay na lahat. Tama yung sinabi ni Papa Dins. Pati siya umangat. Yung channel ko umangat. Nagkaroon ng mga magagandang revenue. Kaya yung ibang mga natutulungan, sa totoo lang po, mga ka-business, kasi simula nung nag-viral si Bong, yung mga views ko, doon na rin nagsimulang naging stable, naging matataas na rin eh. Opo. Bakit? Ganun talaga eh sa mundo ng social media. Pagka nakapagpa-viral ka, kasi magkakaroon ka ng sariling mga viewers, sarili mong community. Yan. Naturalmente, nagkaroon ng magandang revenue. Kaya, aminin man sa hindi, yung iba pa namin mga tinutulungan, andun yung katotohanan, may bahagi pa rin si Bong doon. Dahil doon sa mga video na in-upload ko na nag-view sa kanya, no? Pagka yung vlog niya. Kaya salamat talaga sa Bong, ha? Welcome. Anong no welcome? Welcome. You're welcome. Welcome. Okay lang po sa akin po kuya. Ayos lang po sa akin. At pasensya ka na, Bong, ha? Ayos lang po. Kasi nakapag-desisyon na ako eh. Ano man nang mangyari, Bong. So yun nga po mga papi, salamat din sa inyong lahat ng mga viewer nag-subscribe sa amin mula pa nung una hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wala rin po kami dito kung hindi po dahil sa inyo. May mga nagawa mong kaming mga mali, mga pagkakamali kami. Handa kaming baguhin yon at handa kami harapin yon sa panibagong taon ng aming buhay na darating. Mas gagalingan pa namin, mas aayusin namin lahat-lahat. Yung mga lesson na natutunan namin, babaunin po namin yan sa susunod na taon. At sana, mga papi, patuloy nyo kaming suportahan para mas marami pa tayong mga kababayan ng matulungan natin. At ngayong araw, ka-business official, meron akong regalo para sa iyo. Hoy. Ayoko. Ayaw mo? Akin na lang kuya, akin na lang. Ha? Akin na lang. Ayokong patagalin. Hindi, bago ko ibigay yung regalo, mga kapapi, baka merong si Bornok tahimik eh. O, baka may gusto kang sabihin sa amin. Okay, Bebong. Meron akong pops kasi simula nung umpisa na pinag-uusapan nyo. Siyempre na-realize ko rin sa ko na kung hindi din dahil kay Kuya at kay Kuya Bong, yan, sa inyo. Ganun din ang nangyari sa amin. Kasama kami sa pag-angat nyo, yung pagtatagumpay. Kasama kami at hindi nyo kami pinabayaan, kaming mga kapatid kong kagwang. Nakikilala rin kami ng mga kabisis, mga kapapi, nang dahil din dito sa atin, sa kabisis family. Kayo yung nagpakilala sa amin, sa kanila, para mabigyan din ng magandang buhay. Lagi kami inaano sa mga pangaral. Yan, yung tinuruan nyo kami ng dapat namin gawin para yung buhay namin ay hindi maging stable na ganun lang. Iangat at tinuro sa amin yung kung paano anuhin yung sarili. Tsaka dapat yun nga, no, lagi kong sinasabi sa mga kagwangs, daig ng masikap, daig ng maagap ang masikap, no? Yung mga ganyang ang tawag dyan sa mga ganyan? Sa lawikain ba? Sa lawikain? Kung tawagin po dyan, mga kasabihan o No. quotes ba? Quotes? Inspirational words, parang ganon. Sa lawikain po yata, kung di ako nagkakamali. Comment down below po. Pagdating sa mga ganyan, sa lawikain, yun, time is gold.
daig ng maagap ang masikap. Sa akin, binibigyan ko ng aplikasyon yan. Kumbaga, hindi yan basta narinig ko lang. Hindi yan basta alam ko lang. Ginagawa ko yung pagkahalimbawa mayroong isang sitwasyon na kailangan mong maging maagap, agapan mo. Ganun ako eh. So yun ang tinuturo ko sa mga kagwang. Kagaya mo, ikaw, Burnok. Ay, ano, boss, namatay? Hindi ko yan, okay yan. Okay yan. Kagaya mo, ikaw, Burnok, busog na busog ka rin sa pangaral. Pero huwag kang papayag na hanggang narinig mo lang. Bigyan mo ng aplikasyon, ibuhay mo. Kasi hindi yan magkakaroon ng resulta sa'yo. Kahit na maubos na yung taon mo rito sa mundo, kung hindi mo bibigyan ng aplikasyon o i-apply sa sarili mo o hindi kaya gawin mo. Parang ako rin po, no? Papa, binusog din ako ng pangaral nun, mga kapapi, mga ka-business. Sabi nga sa akin, kung di ka kikilos niya, walang mangyayari sa isang araw. Walang mangyayari sa inyo, ganyan ka lang, ganyan ka katamad, o ganyan. Kasi minsan ako, minado po ako, tinatamad ako eh. Siyempre may time na ano ka rin eh, mabigat ang katawan mo. 'Di ba? Tsaka si Kuya Bong din, in-apply niya rin sa sarili niya. 'Di ba? Kayo rin, unti-unti na apply niyo sa sarili niyo. At sa lahat din ng mga tinutulungan namin, yung iba nga may pasaway, 'di ba? Pero yung iba in-apply nila. At tingnan niyo yung buhay na bago rin, 'di ba, mga kapapi? Ang pasintabi, sa bagay kasi babanggitin naman yata sa ating sa abangan nyo po mga kapapi, magkakaroon tayo ng year-end party. O yung pagsalubong ng ng taon, yung Kagwang of the year, yung mga ganun po ba? Yung pang para i-recognize Recognition po. I-recognize naman po natin yung naging partisipasyon, yung naging bahagi ng mga kagwangs, gano'n din ang mga M's. So meron kayong certificate na tatanggapin diyan batay sa kung anong category. No? Halimbawa, pinaka tanghali magising, congratulations. Joke lang. Di ba mga ka-business? Magkakaroon nga po kami ng gano'n, abangan nyo po mga ka-business. Kung sino ang tatangaling Kagwang of the Year, yun yung pinakaabangan nyo po. Yes, Kagwang of the Year. Yan. Ang karangalan yun. Opo. At magiging magandang alaala rin po yun. At saka magiging magandang inspirasyon din sa iba na gusto ko ako naman next year. Di ba? Ayun na nga mga ka-business, at medyo mahaba na. Ito kasi may napansin lang ako dahil yun nga. Kaya Sandali, paalala ko lang siya, bago po ito na cellphone ko. kakabigay ko lang din pala kay Papa nito. Akin na lang, Paps. Akin na lang. Hindi, ito kasi sabi nga ni Papa, material na bagay lang naman yan eh. 'Di ba? Minsan lang naman tayo mabubuhay sa mundo eh. Kailan ko ba nairegalo sa iyo yung DSLR, boss? This year ba o last year? Last year po ata Year, boss, yan. last year. So matagal na rin pala Oo. Siguro Nok, makikuha mo yung regalo kay Papa. Nandito sa may diyan sa may lagayan. Sa likod. Hindi yung DSLR, boss, kompleto na tayo sa DSLR. DSLR. Kompleto nga. Kunin mo. Alam ko sa akin, Paps eh. Ha? Alam ko sa akin eh. Sa'yo? Alam ko sa akin. Sa susunod ka na. Regalo. Alam ko na yun, boy. Alam ko na yun. Okay, sige. Alam niya na. Alam na yun, Paps yun. Wow. Surprise na lang po mga ka-business. Tulungan ko si Bungnon. Kaya malay mo, wala namang masama. Sinabi mo na eh. Kaya nga. Nakablog na yan. Yung kulay pula, yung balot. Yung Hindi po, yung binabanggit po ni Bong, mga kapapi, mga ka-business, ang tungkol sa pagbablog niya. Kasi mas komportable siya na ang gamit niya kasi ay yung action cam o yung GoPro. Kasi po, doon ko siya nasanay dahil nung nagkaroon tayo ng solo vlog challenge. Kaya
At saka mahusay na siya gumamit ng sir. Oh, masanay nga daw siya. Binanggit niya rin sa vlog ko eh. Binanggit niya. Nagparinig. Di tingnan natin kung ano. Magpadala ka na. Sabagay, walang masama. Magpadala ka Oo. na. Hindi ka naman namimilit eh. Malay mo. Di ba ako namimilit eh? Nag-ano lang. Naglalambing. Naglalambing lang po sa inyo. Yeah. Ano nyo na sa akin? Galing nyo na sa akin. Iba na to. Ibang level na to. Hindi ka na. Alam mo, minsan yung mga, hindi na po pwede kay Bong yung mga pasok natin dati. Opo. Mapapasubo tayo rito. Babalikan ka niya eh. At saka real talk siya eh. Kaya Imas, direct talk ko rin sa Imas eh. Hindi, mga kapapi, mga kabisnes, yung patungkol dun sa kay Kahimas, yung vlog natin doon na yung nga gusto niya maging isang kagwang ay antabay lang po mga kabisnes at wala pa namang pinal po yun eh kasi hindi pa nagpapakita sa amin si Kahimas, baka nagtampo na. Kahimas, nagtampo ka ba Kahimas? Shout out sa'yo. Bahagi yan. Kasi, siyempre, pagkakagwang ka eh. Di ba? Ano bang sitwasyon at pagkakataon? Ganun kasi ang training nila. Ano po, na mangyari, hindi dapat ikaw magkaroon ng tampo. At maliwanag naman doon sa vlog na yun ay test o sinusubok siya. Ba't ka naman magpapasubok? Kung nasubok ka na rin sa ganon, natural talagang aasarin ka ng kagwang. Talagang bibirehin ka niya kasi pagsubok nga eh. Tsaka lahat naman sila mapapitines talaga. Oo. So yun nga, ito, pagdamutan mo na itong regalo ko sa'yo, boss. Advance Happy New Year. Sa'yo? Next time yun sa'yo. May kakabigay ko lang din ng cellphone sa'yo eh. Hindi, kay Papa kasi ito, mga kapapi, kailangan ni Papa ito. Dahil sira na kasi yung niya, yung ginagamit niya sa pagbablog. Sira na. Alam nyo naman, mga kapapi, ako nag-o-observe ako. Pagkaman di nagsasabi magulang natin, mga kapapi, tayo bilang isang anak, magkusa tayo, di ba? Hindi man nagsasabi yan, pero minsan nakikita ako, nahihirapan. Ayoko nahihirapan yan, mga kapapi. Oo, ayoko nang konsumi din eh. Ayokong pagka may dispalinghado, mababad trip siya. Diba? Pagdamutan mo na ito, boss. New Year regalo ko sa'yo. Dahil mo ng regalo sa akin. Siyempre, kulang pa yan sa pagpapalaki nyo sa akin. Hindi mo tapos sinisingil eh. Hindi mo man ako sinisingil eh. Wala namang kapalit yun, boss. Oo. Ganito. Tanggapin ko na to ha. Siyempre. Alam mo, Pops, mga kapapi, mga ka-business, yung makita lang kita na isang mabuti kang anak, isa kang mabuting tao, hindi ko na kailangan ng mga ganito. Ibig ko sabihin, sobrang sarap na sa puso ng isang magulang yun. Taas noo ako kahit kanino na yung anak ko ganon ang pagkatao. Sobrang proud. No? At salamat sa Panginoon Diyos kasi nagbunga rin yung aking pagtsatsaga, pangunahin na sa mga anak ko na andyan yung mga pagkakataon na bago matulog, kaya pagkagising, kapag ka kumakain, kapag ka kami ay bumabiyahe. Kung napansin nyo, kagwang, kung ano si kuya sa mga anak ko, ganun din sa inyo. Kapag ka bumabiyahe, nagtuturo, no? Sabihin nyo mang ako'y nagsisermon, pero pagtuturo pa rin yun. No? Kasi gusto ko samantalahin ang bawat sandali na merong ibinibigay sa akin na ganoon. Kasi unang-una, mahirap kasi pagka nasa isip mo na, tapos hindi mo ginawa, makakalimutan mo hanggang sa walang nangyari. Ganon ang katwiran ko. Kaya busog na busog, si Papa Din, si Boss Dave, si Budang, yung mga paalala, payo, at pangaral. At nung una hindi naging madali dahil siya, yung stage kasi ng paglaki ng mga anak natin ay ano po yan eh, iba-iba yung kanilang nagiging damdamin at
kaisipan batay sa stage o yung kung anong taon na sila, no? Kaya nga may tinatawag na teenager, di ba? Adulting. Yun, yung mga ganyan, ano, yung... Yan, so, iaakma rin natin. Siyempre, natural, hindi ka pwedeng gumamit ng mga terminologies na hindi naman angkop. Opo. Kasi masasayang lang dahil hindi nila yon maintindihan. Ibig sabihin, pag ang mga musmus pa yung mga tinuturuan mo, ay gagamit ka rin ng mga salita, termino na ma-absorb nila, maintindihan nila. At ganun ang ginawa ko po sa aking mga anak at salamat sa Panginoon Diyos. Paps, salamat sa iyo kasi Salamat din sobrang po. nakaka-proud ka bilang kuya. Alam mo yon, yung bang ako na tatay mo, kahit sinong makasalubong ko, sino makita natin, anak ni ka-business yan, anak ni Emerson Dino. Wow, ang galing, nakakabilib. Kahit sa comment section, binibigyan mo ako ng karangalan. Salamat, boss. Salamat sa karangalan. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pag-appreciate ng sakripisyo. Bagaman yun ay tungkulin ko, gampanin ko yun, responsibilidad ko yun, na kailangan kayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi ko kayo investment. Ang mga anak ay hindi investment. Kundi bilang magulang ay kailangan mong gampanan ang iyong tungkulin ng iyong mga anak ay mabigyan mo ng magandang kinabukasan. Salamat, bonus na lang ito mga ka-business, no? Ganun talaga eh. Kasi once ng anak mo naturuan at natuto, hindi yan papayag na hindi niya rin may sagawa yung mga mabubuting bagay na natutunan niya o itinuro ng mga magulang. So yun, Pops, salamat sa karangalan. I love you so much. I love you po. Proud ako sa iyo bilang panganay ko at sa lahat ng aking mga anak. Ay proud naman ako sa lahat at yun nga lang, siyempre bentaha kasi mga ka-business talaga kapag yung panganay ay ang una mo talagang tinraining, kumbaga susunod na rin yung pangalawa, yung pangatlo kasi nakikita nila sa panganay, di ba? Ano po, at Paps, hindi biro yung sakripisyo mo Salamat. Salamat din po. Salamat na marami. Kala ko mag-asawa ka na nun eh. High school iyak ako nang iyak nun. Kasi sabi niya nun, ayaw niya na umuwi sa bahay. Tapos, para akong binuhusan ng ano. Basta hindi ko may paliwanag yung pakiramdam ko nung naparbag. Sabi niya magsasama na raw sila ng babae. Tapos gabi, pagdating ko galing paglalako, wala siya. Sige, wala pa raw. Hindi nag-alala na ako. Tapos tanong-tanong. Tapos nabalitaan ko meron pala siyang girlfriend nung high school. Hinahanap yung bahay nung girlfriend na nakita ko sila doon. Kinausap ko siya, ayaw niya na sumama sa akin. Gano'ng kasakit yun. Sa mga anak ko, yung gagawin sa magulang yun. Talagang ginawa ko lahat. Tapos sabi ko sa sarili ko, di baling magalit na siya sa akin ngayon, sumamaloob niya sa akin. Basta pagdating ng araw, pasasalamatan niya naman ako. Gumuhumundo ko ng boss. Sabi mo sa akin, ayaw mo nang sumama, ayaw mo nang umuwi ng bahay kasi magsasama na kayo ng babae. At naiintindihan ko naman kasi normal naman yun sa mga ganong edad na in love. Kaya nga kailangan talaga gabay ng magulang. No? Then ang mga time din kasi na yun, sobrang hirap din. Parang gusto ko na lang din sumuko. Kasi nga araw-araw, ganun yung buhay. Di ba sabi ko nga sa'yo, yung sakripisyo mo at pakikipagtiyaga mo sa akin nung naglalako pa tayo, mano-mano po mga kapapi, mga ka-business, mano-mano kami naglalako nung wala pang tricycle. Bit-bit namin yung malaking styro na ganon. Nandun nakalagay yung mga paninda namin. Tapos may tali yun kabilaan para may hawakan kami. Yan.
Ganun ang aming siste. Pero unang-una nung planggana mo na yung nadulas ako dun sa babuyan. Na hindi niya alam kung tatawa siya o ayaw, pinipigilan sarili kasi baka magalit si Papa, no? Yan. So yun mga kabisnes naming minamahal, ito lang masasabi ko. Mangyari na mangyari, ilaban nyo yung mga anak ninyo. Huwag nyong ibibigay yan sa mali at masamang gawi, ipakipaglaban nyo yan. Kasi, maaring sa pagkakataon na yan ay hindi pa niya abot ng kanyang kaisipan yung mga bagay-bagay na naiintindihan na natin o naging bahagi na ng ating experiences o karanasan. So ngayon pagka ang naging salita mo sa anak, ay bahala siya sa buhay niya. Buhay niya naman yan eh. Sisisihin ka niyan pagdating ng araw. Bakit pa? Ba't di mo naman ako inilaban nun? Alam mo naman palang mapapahamak ako pa eh. Alam mo naman pala na hindi ako mapapabuti sa ganung naramdaman ko na isip ko noon. Ba't di mo ko inilaban pa? Kasi ikaw, natatay ka, ikaw ang superhero ng pamilya mo, ng asawa mo, ng mga anak mo. Ikaw ang superhero nila. Kaya huwag kang maging mapait sa kanila. Huwag kang lahat gawin mo. Sukdulang maging kapalit buhay mo. Okay lang yun. Kasi tungkulin kasi natin yun. Tungkulin natin yun. Hindi yan hindi yan yung kung gusto mo lang. Hindi ganun. Tungkulin yan. At kalooban ng Diyos yun. Ang nasusunod natin sa tuwing inaaruga natin yung ating sarili-sarili mga pamilya. Yun lang, Paps. Pasensya na po kayo, mga kapapi, mga kabis. Nak, pasensya ka na. Salamat. Ano ba to? Buksan mo na, boss. Pasensya ka na. Nabanggit ko ng high school tayo. Totoo. Okay lang po yun. Ano naman yun eh. Charge to experience at saka nangyari talaga yun, true to life story. At kaya nga, di ba, lagi ko rin naman binabahagi yung experience ko sa mga tinutulungan natin. Kasi nangyari din sa akin na talagang hindi ko na rin kaya, hindi ko na alam eh. Pero salamat sa mga magulang ko na hindi ako sinukuan. Higit sa lahat, salamat sa Panginoong Diyos, mga kapapi. Sa paggabay. Magkamang mahirap yung buhay. Pero kapag ka may gabay ka, ramdam mo. Tsaka kung, alam niya yun, yung sinundo ako ni Papa nung time na yun, hindi ko na rin alam eh, bakit nangyayari yun eh. Hindi ko alam talaga, as in, parang sobrang kalungkutan ko. Dumaan ako sa kalungkutan, dumaan ako sa hirap. Pero nandyan sila. Sige na po, buksan natin mga papi, ano kaya yan? Ay, may resibo pa. Parang reimbursement to, boss. I-reimburse mo ba to, boss? May resibo. Ayan, resibo. Ano po, warranty po ito, warranty. Wow, thank you so much. Wow. Ayan. Yay. Baliktad, bot, baliktad. Ayan. Osmo Action 5 Pro. 5 Pro. Ano ba yung sa'yo? Ha? Ano yan? Ganyan. Ito yun, ganyan. Wow, ang gandang camera nito mga ka-business map. Thank you. Salamat na marami, anak ko. Salamat na marami. At wow. Kulang pa yan mga kapapi kasi grabe yung sakripisyo ni Papa sa amin. Higit sa lahat. Yun kasi yung camera po niya nga. Yung camera kasi niya mga kapapi, sira na po yung kanyang GoPro. Kapag ka nagre-record, kusa namamatay. Sira kasi yung button na sa kakakuko. Yan. Oo. So ito pa, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang mag-alaga nito. Yung bang ibig sabihin na ako lang ang gagamit, ako lang ang hahawak nito para tumagal ang buhay. O hindi kaya, kung meron mang gustong gumamit na iba, ay syempre kailangan ay bantayan ko para maingatan. Opo. May kasama ng memory card po yan. Ang memory card niya ay 256. Kaya mas marami ka nang maiba-vlog sa
sa susunod na taon eh, mas quality na ang iyong Gamitin mo yung camera ko. Paano ko, Pap? Paano ko? yung gamit ko, yun muna pagtsagaan mo. mag-practice Kasi hindi ka pa naman masipag mag-vlog eh. Oo nga. Sana Pagka masipag ka na mag-vlog, yun, sige. Oh. Mag-practice mo muna yun. Challenge. yung Pagpraktisan muna ni Kuya Bong yung mga kapapi kasi 20 minutes na mamatay yun. Ano? Tsaka hindi na siya underwater eh. So yun, pagpraktisan mo, pagka magaling ka na, water, pwede sa water. pagka... Boss, ganito siguro, boss. Kasi no doubt, marunong na humawak ng camera yan eh. Ng GoPro. Sa tubig pwede. Hindi nga pwede siya to. Ngayon ganito na lang. Kasi naglalambing ko ng GoPro eh. Ganito na lang, Bong. Pagka masipag kang mag-vlog, Surprise. amatik yan. Matik. Matik. Pero kung ganyan, Oo, ganyan. na kailangan pang, Bong, may vlog ka na ba? Oo. Ano kaya? Kuya! Wala. Siyempre. Wala. Ngayon, ganito. Total, Mag-deal. para mabigyan din natin ng kahit papaano ng ng pasubali ba? Opo. Premise, yung kanyang o yung GoPro ko. Ikaw na gumamit. Eh, regalo ko rin kay Papa yun eh. Galing din sa kanya yun. Ganun, luma na. Ano yun? Wala, Tawag wala. niyan Surprise na. Di ba, Paps? gamitin mo yun tapos who knows? Pag nakita ng viewer natin na araw-araw may upload na si Bong nagsisipag kasi GoPro na yung gamit eh. Bigyan ko na nga to ng bagong GoPro kasi nabanggit dun sa vlog ni Papa Jeans ay may problema na pala yung GoPro na ginagamit niya. Hindi natin alam. Yan. Surprise. Diba? Ayos ba yun? Ayos. Ayos yun sa'yo. Anong gagawin mo? Kasi kailangan may kasama ko. Magsisipag. Hindi, kailangan may kasama ko. Mag-vlog. Oo naman. May kasama ka. Nandito kami. Lahat kami pwede mo i-vlog. Oo. Kaya na mga kapapi, salamat sa inyong lahat. Mahaba na itong vlog ko po. Mga kapapi, ilang minutes na to, no? Boss, thank you so much ha. You're welcome po. Kapapi, ang ganda nito. Kasi next year, mga kapapi, kaya inanda ko na yan para mas marami pang mga memories ma-create, marami pa tayong mga matulungan ng mga tao. Yes. Pag DSLR kasi, pang siya eh, cinematic, 'di ba? Pang movie. Ito kasi mga kapapi, kahit anong sitwasyon po pwede. Teleserye. Opo. Ito, ang totoo niyan mga kapapi, mga ka-business. Minsan ko ito nabanggit na kumbaga na-compare ko yung ito at saka yung isa. Na-observe ko na mas hamak na mas durable siya. Opo. Pagdating sa kanyang yung tinatawag ba na sa casing tapos yung pinipindot. Pindutan. Yung button niya, no? Mas mahaba yung yung itatagal o yung buhay. Kaya tinan mo tong camera ko po. Wala pa tayong cut. Wala pang cut po yan. Ilang minutes na? Sige lang. Wala pa pong cut yan, mga kapapi. So talagang para sa akin pala to, boss, kasi ganun ako mag-vlog pang Ilang minutes? 62. 62 minutes na, boss. Hindi pa namamatay. Ayun na, tapusin natin ito. Ayun na, yak ko. Oh, love you. Love you. I love you so much, sobrang proud. Proud din ako sa'yo, boss. Proud din ako sa'yo. Sabay sa'yo. Oo. Alright. Ang sarap lang sa pakiramdam na ikaw na magulang ko. Kita mo yung Kuya, mga... salamat kuya. Ay, kuya, salamat kuya. Ay, happy niyan. Yung mga anak ko, kita mo, kung makayakap sa akin wagas. Para mga gwapo. Oo. Yun. Salamat sa inyo, ha. Apo, You're welcome. Salamat din sa'yo. Salamat sa iyo, Bong, sa lahat-lahat. Alam mo na yun, ha? Bong, salamat ha. Okay lang po. Basta yung regalo ko Ayun, Basta magsipag ka ha. ayun ang mga ka-business, hindi po sa ayaw kong bilhan. Pero gusto lang maging masipag sa pagbablog. Ako rin po. Hindi sa ayaw ko. Patunayan mo muna. Kailangan kasi patunayan mo muna, Webong, ha? At saka para sa inyo ni Jinky. Malay mo, sa kasal, may GoPro ka na. Ah! Oo nga, no? Iwaw. Di ba? Ayun na, God bless po sa ating lahat. Tapos yung vlog na to? Oh, ang dami nating natutunan sa vlog na to, ang dami nating na-realize. Sana nakapulot kayo ng aral, mga kapapi. Sana magsilbing inspirasyon lahat ng mga bagay na narinig ninyo. Lesson sa bawat isa. At Happy New Year po sa ating lahat. Advance Happy New Year. God bless po, mga Happy kapapi. New Year po mga kapapi, mga ka-business. I love you all. Never say goodbye.
Tomorrow is another day. Jay, bira! Bira banat. Bira banat. Ano tira? Bira banat. Makakabira ka na rin at makakabanat ka na rin. Konting panahon na lang. Alright. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve,